Amen. Isang mapagpalang umaga sa lahat. At muli tayo makikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. At ang ating paksa na pinag-uusapan na mag-iisang buwan na sa ngayon ay tungkol sa iglesia. Tinalakay natin kung ano ba ang iglesia, kung ano ba ang kadahilanan ng pagdalo natin sa iglesia. At ano ba ang tinuturo sa iglesia. Ngayon sa umagang ito, samahan niyo po kami muli at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo'y muli nating tatalakayin ang kahalagahan ng iglesia at ang kahalagahan ng church. Muli, aking ulitin mga kapatid na ang iglesia ay hindi ito gusali, kundi ito ay lupunan ng mga mananampalataya, pagtitipon ng mga mananampalataya upang itaas ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpuri at pagsamba at pasasalamat sa Kanya. Ngayon sa umagang ito, ating aalamin ang dahilan kung bakit tayo dapat maging kabahagi ng isang iglesia. Alam niyo mga kapatid, isa sa pinakamagandang dahilan, isa sa pinakamagandang kagaya na natalakay ko nung nakaraang linggo, isa sa magandang bagay na alam mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Sapagkat ito'y magbibigay sa iyo ng karunungan, ito'y magbibigay sa iyo ng paglago. Dapat maunawaan natin ang kahalagahan ng ating ginagawang pagdiriwang, ang kahalagahan ng pakikinig ng kanyang salita, at ang kahalagahan ng itataas natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa umagang ito, makibuklat tayo sa aklat ng Efeso, Ephesians. Kung tayo may kanya-kanya sariling Biblia sa ating mga tahanan, tayo makibuklat sa aklat ng Efeso 2:17 hanggang 21. Sinasabi rito, sa wikang Tagalog, sinasabi rito, at siya'y naparito at ipangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit, sapagkat sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga lalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na ang tinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus di naman ang Pangulo, bato sa panuno. Tayo manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, tunay nga, lumalapit po kami sa inyo. Sa pamamagitan ng iyong kagandahang loob, lumalapit po kami sa inyo. Nagpapakumbaba. Alam po namin, Panginoon, sa aming sarili, hindi namin kayang panugdan ang iyong banal na pangalan. Ngayon sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa inyo, samahan niyo kami. Gabayan niyo kami at ipaalam mo sa amin ang kahalagahan ng aming mga pinag-aaralan. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pamamagitan ng aming Panginoon Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo magpatuloy. Ang ating paksang tatalakayin sa umagang ito ay ang dahilan kung bakit ako kahabahagi ng isang iglesia. Ano ba ang kadahilanan? Ano ba ang kadahilanan kung bakit tayo kabahagi ng isang iglesia? Marahil hindi lingid sa kaalaman ng lahat na halos ilang buwan nang hindi tayo nagkakatipon, physical na nagkakatipon. Subalit ito'y hindi magiging hadlang upang tayo magpuri sa ating Panginoon. Inaabot tayo sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng modernong teknolohiya sa panahon na ito upang magpatuloy tayo na magpalakasan, magpalanginan, magpuri sa pangalan ng Panginoon at patuloy na magpasalamat sa Kanya. Kaya sa umagang ito, sa ating binasang talata kanina, pinakikilala rito ang kadahilanan kung bakit tayo dapat maging kabahagi ng isang iglesia. Ano bang pinaka-importansya nito para sa atin? Kasi
na nawa maunawaan natin na hindi tayo lalago mag-isa. Kailangan natin ang ating mga kapatiran, kailangan natin ang iglesia upang malinang ang ating pananampalataya. Unang-una sa lahat, ang pinakaunang puntos na ating pag-uusapan sa umagang ito, sa aklat ng Efeso 2:17, sinasabi rito mga kapatid, at siya'y naparito at ipangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, alamin muna natin, ano ba ang background? Ano ba ang background ng Efeso? Patuloy nating naisin na ipaliwanag ang salita ng Diyos, hindi sa ating sariling mga salita, kundi paliwanag ito sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Ang background ng Book of Ephesians sa chapter 2 ay sinasabi ng Apostle Paul na tayo binuhay muli mula sa mga patay. Sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians 2:1 na tayo mga patay sa pagsalangsang sa kasalanan noon. Dahil sa kanyang biyaya, tayo binuhay niya. Tayo naging masunurin sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya, tayo'y naligtas, hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Naligtas tayo sa biyaya at sinasabi rin dito na tayo hiwalay kay Kristo noon. Tayo naging masuway noon. At dahil sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo inilapit niya sa Ama. Kaya mga kapatid, nawa maunawaan natin, mula sa background na to, titingnan natin ang kahalagahan ng iglesia. So ibig sabihin, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, nilapit niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kanino niya tayo nilapit? Sa Ama. Kaya sa umagang ito, ang unang-unang dahilan, ang kadahilanan kung bakit ako kabahagi ng isang iglesia ay dahil sa Ebanghelyo. Yung nga sinasabi sa 17, at siya'y naparito at ipangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Mga kapatid, sa magulong mundong ito, na napakaraming problemang dumarating. Sabi nga, bago pa pumasok itong year 2020, maraming nagsasabi na nawa ito'y maging lagi tayo nagbabatean, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Subalit kabaliktaran ito ng ating mga inaakala. So pinapakilala dito sa mundong ito na magulo ang mundong ito. Makasalanan. Alam niyo kung bakit naging magulo ang mundong ito? Hindi dahil sa ang mundo ay masama, kundi ang tayo mismo. Ano bang nakapaloob sa mundong ito? Tayong makasalanang tao na sinasabi nga na patuloy na nagsisisihan, nagtuturuan, at patuloy na nagpapagalingan, palakasan at kayamanan. Yun ang takbo ng mundong ito. Subalit, nung nakilala natin ang Ebanghelyo, ang kapayapaang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ito ang kapayapaan na tayo'y malaya nang lumapit sa ating Ama na nasa langit. So, ano bang ibig sabihin nito mga kapatid? Ito yung naging dahilan kung bakit nabuo ang isang relihiyon. Alam niyo mga kapatid, ang sense ng relihiyon. Ang bawat relihiyon ay nagnanais na maging matuwid sa harapan ng Panginoon. So, sa kanya-kanyang imbento ng relihiyon na sa tingin ng tao na makapagpapalapit sa Diyos. Naroon na sinasabihan na gumawa ka ng mabubuting bagay, talikdan mo ang masasama at gawin mo lamang ang mabuti. Naroon na napakarami. Subalit sa Ebanghelyong nakapaloob sa sinasabi ng ating Panginoon, ang dahilan kung bakit ako naging kaanib sa isang iglesia sapagkat merong nagbahagi sa akin ng mabuting balita at Ebanghelyo. Alam mo mga kapatid, ito'y naging mabuti sapagkat ang lahat ay tinatawagan upang lumapit. Sinasabi, pinakilala ng Diyos sa kanyang salita na siya ay nagagalit sa makasalanan at kasalanan. Itong dahilan kung bakit tayo natatakot sa Diyos.
In the sense na hindi man tayo takot, subalit kapag ang tao ay nalalapit na sa kamatayan, kaya ang maraming tao takot sa kamatayan sapagkat alam niya na minsan na siyang nabuhay at pagkatapos ng kanyang kamatayan ay haharap siya sa hukuman ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sinasabi nito, at siya'y paparito at pangaral ng kapayapaan sa inyong nalalayo at kapayapaan sa nangalalapit. So ang kapayapaan ito ay dahil sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nawa maunawaan natin mga kapatid, ang ating Panginoon ang ating tagapamagitan. Sinasabi nga niya sa verse 18, tuloy lang natin, verse by verse tayong pag-aaralan natin ng kanyang salita. Sinasabi, sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. So, ibig sabihin, ang gathering ng mga believer, ang dahilan kung bakit tayo nagkatipon-tipon sa isang umaga, tayo nagpupuri, tayo nagpapasalamat, at tayo ay umaawit, tayo'y sumasamba sa kanyang pangalan, ay sapagkat alam natin ang payapa ng ating loob. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, lumalapit tayo sa Ama. Nawa mga kapatid, maunawaan natin, kung tayo susukatin sa ating mga sarili, wala tayo, hindi natin kayang lumapit sa Kanya. Pagkat tayo'y makasalanan. Alam niyo mga kapatid, kung alam natin ang kabanalan ng Diyos, ang kailangan niya, sapagkat siya'y perpektong Diyos, kailangan niya ng perpektong pagsunod. Kaya naman mga kapatid, maunawaan natin sa umagang ito, na ang dahilan kung bakit ako kabahagi ng isang iglesia, sapagkat ang aking Panginoong Hesus ay namagitan sa akin. Sa pamamagitan niya, ako ay maaari na pumasok, sumamba, sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Isipin niyo lang mga kapatid, kung dahil sa pamamagitan ninyo, tayo ay makakapasok, walang makakapasok ng isa man sa atin. Sapagkat tayo makasalanan. Aminin man natin sa hindi, narito pa rin sa ating sarili ang narito pa rin ang ating sa sarili natin ang makasalanang likas na pagiging makasalanan. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Kaya nga, ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Pananampalataya ay lumalapit tayo sa Kanya. Hindi dahil sa atin, kundi sa Kanya. Isa ito noon, alam niyo mga kapatid, i-share ko lang sa inyo. Isa ito noon dahil ang dahilan kung bakit hindi ako nagpapatuloy sa pagdalo, hindi ako nagpapatuloy sa pagsamba kasi nakikita ko ang aking kasalanan. Sa tuwing ako'y lumalapit at sumasamba, dumadalo sa iglesia, nabubasag ang aking puso. Alam niyo mga kapatid, itong guilt feeling natin sa ating sarili ay makapaglalayo sa atin. Kaya nga, ibig sabihin ng pananampalataya ay lumalapit tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Kanya. Naunawaan ko mga kapatid noon, naalala ko, nung nagbahagi kami ng Ebanghelyo noon, sinasabi ko na magsisi sa kasalanan, balik loob sa ating Panginoon. Sinasabi niya, hindi ko pa kaya, sapagkat ako'y makasalanan pa rin hanggang ngayon. Kung iintayin natin sa ating mga sarili na maging perpekto bago tayo lumapit sa ating Panginoon, hindi na tayo lumalapit sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. Nawa, kung tayo magkaroon ng mapagmalaking puso, na lagi natin isipin na ito'y ang dahilan ng ating paglapit ay dahil sa tayo naging masunurin. Kaya nga sa background ng Ephesians 2, sa Ephesians 2, sinasabi rito na ang pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya, sa pananampalataya tayo naligtas at hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa. Kaya walang dapat may pagmalaki ang sinuman. Kaya mga kapatid, na sinasabi ng Ebanghelyo, tayo lumapit. Malaya na tayong lumapit sa pinanggagalingan ng awa. Kung maunawaan lamang ng bawat isa ng mga hindi nananampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay tumatawag sa lahat upang lumapit sa Kanya.
Malaya na tayong mapatawad sa ating mga kasalanan o manampalataya lamang tayo sa ating Panginoon Jesus. Nawa maunawaan natin ang dahilan kung bakit ako kabahagi ay dahil sa Panginoon Jesus na siya'y namagitan sa akin. Hindi dahil sa aking mabubuting gawa, hindi dahil sa akin. Nang sa ganun, ako man ay magkasala muli, hindi ito magiging hadlang upang ako'y magpuri sa Panginoon. Habang ako'y nagkakasala, lalo pa akong lalapit sa pinanggagalingan ng biyaya. Lalo pa akong tatawag sa Kanya. Mga kapatid, nawa maunawaan natin, ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging perfect. Perfectionism, hindi mga kapatid. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging mababa sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesus na dumating siya sa mundong ito para sa makasalanan upang magkaroon sila ng kaligtasan. Sapagkat alam ng ating Panginoong Jesus na kapag susukatin tayong lahat, walang makakalapit sa Kanya, sa Ama. Magpatuloy tayo. Dahil sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon, sinasabi sa verse 20, tutuloy lang natin. Sa verse 19, sinasabi, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng banal at sa sambayan ng Diyos. So mga kapatid, tayo, kung uunawain natin sa pagkakabasa nito, sinasabi tayo dati taga-ibang lupa. Tayo masuwain. Ngayon, tayo naging masunurin sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, nung ako'y narinig ko ang Ebanghelyo, ang sinasabi ng ating Panginoon, matatagpuan ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Nung ako'y nagtiwala sa Kanya, hindi sa aking gawa, kundi sa Kanyang ginawa, alam kong napatawad ako at lumalapit ako sa Kanya. At sa paglapit kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ko tinitingnan ang aking makasalanan. Tinitingnan ko ang ginawa ng aking Panginoon Jesus ay sapat na. Upang nang sa ganun, ako'y magpatuloy na maglingkod, magpatuloy na magbasa, magpatuloy na makinig, hindi ito dahil sa akin, kundi sa namatay para sa akin. Nawa maunawaan natin mga kapatid. So, sa pagpapatuloy, sa pamagitan ng aking pananampalataya, sa pagtitiwala sa aking Panginoon, sinasabi rito, tayo taga-ibang lupa, ngayon naging kababayan kasama ng mga banal sa sangbahayan ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit ang mga believers ang tawag nila sa bawat isa, brothers and sisters? Alam niyo kung bakit? Sapagkat nung nagsimulang mananampalataya ang iyong puso sa Panginoong Jesus, tayo tinanggap ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Kapag tayo maging anak ng Diyos, iisa ang ating Ama na nasa langit. Kaya naman tayo magkakapatid sa Panginoon. Kaya nga sa lupunan sa iglesia, sa lupunan ng mananampalataya, sa lupunan sa pagpupurit, pagsamba, tayo iisa. Tayo iisa sa pananampalataya. Kaya nga sinasabi sa John 1:12, basahin natin sa John 1:12, makikita rito mga kapatid, ang sinasabing rito pinapaliwanag sa verse 10. Sinasabi rito, na ang lahat ng sa Kanya'y nagsisitanggap at pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ang lahat ng sa Kanya'y nanampalataya, ang lahat ng sa Kanya'y lumapit, ang lahat ng sa Kanya'y nakisamba, ay hindi na tinitingnan ng kanyang sarili, kundi sa ginawa ng ating Panginoon. Sinasabing binigyan ng karapatan, pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Isa sa pinakamahirap maunawaan natin sa ibig sabihin ng pananampalataya, kasi iniisip natin na sa ating kagagawan. Mga kapatid, sa isang pagbabago, mauunawaan natin ang pagbabago ng ating puso kapag tayo ay okupado na sa pagtingin sa ating Panginoon Jesus. Sabi nga, casting all your cares for Him, for He cares. Ibig sabihin, ang lahat ng ating alalahanin
ay ilagak natin sa Kanya. So, ibig sabihin, mga kapatid, nung tiningnan ko ang ibig sabihin ng alalahanin, ibig sabihin, ang lahat ng iniisip mo na higit pa sa Diyos, ang lahat ng mga bagay na magpaghihiwalay sa iyo sa pag-iisip sa ating Panginoon Hesus, ay ilagak mo sa Kanya. Yun ang ibig sabihin na tunay tayo nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, maunawaan natin, hindi tayo pwedeng magtiwala kung tayo lamang mag-isa. Itinutuwid natin sa umagang ito. Itinutuwid natin ang maraming kasabihan na sinasabi na hindi relihiyon, kundi relasyon sa Panginoon Hesus. Mga kapatid, nawa maunawaan natin na mahalaga ang kalupunan ng mananampalataya upang mapakita mo na ikaw ay nagtitiwala. Napakadali lang sabihin natin na tayo ay Christian. Pero iba na kapag tayo may bitbit na ng Biblia at tayo nakikisama na sa grupong alay-palay. Naunawaan ko nung bata pa ako, nung niyayaya ako ng tatay ko na dumalo sa sambahan. Sinasabi ng aking mga kalaro, ayun naman, pupunta na naman kayo sa alay-palay. Baka lumampas na kayo sa langit niyan sa sobrang yung maunawaan natin mga kapatid na sa panahon ngayon, kinakahiya ang pagdalo sapagkat nalalaman nila na kapag ikaw nakibilang at nakiisa, ikaw ay tungkukan ng mga tukso. So kapag ikaw ay mag-isa at hindi ka dumadalo, at mapakikita mo naman na para bang nagbe-blend ka lang. Halimbawa, kapag doon ako. Pero kapag nakibilang ka sa isang iglesia at nagpabautismo ka sa isang iglesia sa pamamagitan ng kapurihan ng ating Panginoong Hesus, maipapakita mo na ikaw ay tunay na nagtitiwala sapagkat alam mo, wala na sa iyo na tutuksuin ka. Wala na sa iyo na maraming sasabihin sa iyo ang tao. Ang mahalaga, ang kapurihan ng Panginoong Hesus. Maunawaan natin. Itutuloy lang natin. Verse by verse po tayo sa pag-aaral natin ngayon. Sinasabi rito, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo din ang Pangulong Bato sa panuno. Napakahalaga mga kapatid, na kagaya nga sinasabi ko nung una pa lamang tayo nagtatalakay tungkol sa iglesia, napakahalaga ng katuruan. Kaya nga mga kapatid, sinasabi sa dahilan kung bakit ang kabahagi ng iglesia ay upang matuto sa katwiran na ang Panginoon ang siyang Pangulo. Maunawaan natin. Sa isang katuruan, kung ikaw ay tunay na nasa iglesia ng tinataas lamang ang Panginoong Hesus, ang katuruan dapat neto ay makapagbigay-bigay kaluwalhatian sa aking Panginoon. So, ibig sabihin, pagamat ang isang iglesia ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, sarili mong pagtitiwala, subalit hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa ating Panginoon Hesus. Laging balik ang kapurihan sa ating Panginoon Hesus. Maunawaan, bakit isiningit dito ang apostol at mga propeta? Maunawaan natin mga kapatid, ang Old Testament at New Testament ay nagpapatungkol sa ating Panginoon Hesus. Sinasabi nga, revelation means to unveil. Ibig sabihin, para makilala, para maunawaan. So, sa pamamagitan ng propeta at sa pamamagitan ng mga apostol na unawaan natin ang salita ng Diyos. Maunawaan natin mga kapatid. So, ngayon, pansinin nyo yung katagang sa English natin basahin, and are built upon the foundations of apostles and prophets. Ibig sabihin, built upon. So, ibig sabihin, naitatag na ang pundasyon ng iglesia. So, ibig sabihin mga kapatid, sinasabi sa salita ng Diyos na ang katuruan ng magtataas sa ating Panginoon Hesus bilang Pangulo ng iglesia, cornerstone, ay ibig sabihin, naitatag na ng mga apostol. So, ibig sabihin, kapag may magpapakilala ng mga apostol ngayon at mga ngaral at nagsasabi na reveal sa akin, may sinabi sa akin ng Diyos, maraming mga ganyan sa panahon ngayon, huwag na nating paniwalaan. Kaya nga, ang built upon, past tense, tapos nang
na itatag ang pundasyon ng ating pananampalataya at pagtitiwala. Mga kapatid, nawa maunawaan natin, wala tayong pananampalataya kung wala tayong katuruan na pinananampalatayaan. Kaya nga, napakahalaga ng katuruan upang tayo'y matulungan na lalo tayong lumago sa pagtitiwala. Nung tayo nakarinig ng Ebanghelyo sa unang pagkakataon, alam natin ng ating Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Subalit nung patuloy ka sa pakikinig ng salita niya, nalaman mo na hindi lamang siya namatay para tayo ay maligtas, namatay siya sapagkat siya'y mahal niya tayo. Kaya ang pagkakaunawa sa katuruan ay magbibigay sa atin ng paglago sa pananampalataya. Nawa maunawaan natin, sinasabi, built upon already been built. So ibig sabihin, ang teaching, ang doctrine ng church ay hindi na maaari pang madagdagan. So ibig sabihin, ang lahat ng kalupunan na nagtitiwala sa Diyos sa buong mundo ay nagkakaisa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, halimbawa na lang, kung ang iyong katuruan ay napakaraming mga bagong dinadagdag, ang hirap magkaisa, di ba? Ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakatipon upang maging kaisa tayo sa pananampalataya at sa basihan din naman ng ating pinagtitiwalaan. Baka maunawaan natin mga kapatid. Kaya nga sinabi ni Apostol Paul sa Galatians 1:18. Basahin natin mga kapatid. Sinabi ni Apostol Paul sa Galatians 1:18, sabi rito, di ba maunawaan natin? Sabi rito, bagamat anghel sa langit ay bumaba sa lupa at nangaral ng ibang ebanghelyo, ay huwag nating paniwalaan. Subig sabihin mga kapatid, nawa maunawaan natin na napakahalaga ng isang katuruan na hindi dinadagdagan upang malaman mo ang tunay kahalagahan nito. Nawa maunawaan natin mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit nagkakaisa ang bawat Kristiyano sa buong mundo ay dahil sa kanilang panukat ng kanilang pananampalataya ay salita ng Diyos. Kapag may nangaral na higit pa sa salita ng Diyos, sinasabi ng Apostol Paul, huwag nating paniwalaan. Bagamat anghel na bumababa galing sa langit at mangaral ng ibang ebanghelyo ay iyong itakwil. Diba? Napakahalaga nito. Alam niyo kung bakit? Sa pamamagitan ng ating paniniwala at pagtitiwala tayo lumalakad. Naaapektuhan nito ang ating pamumuhay sa araw-araw. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Kaya nga sinasabi sa Matthew 7:24, yung house build two builders. Ang bahay na tinayo ng dalawang magtatayo ng bahay. Ang unang nagtayo ay sa ibabaw ng buhangin. At isa naman ay nagtayo sa ibabaw ng batuhan. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang bawat nilalakad na ang buhay natin ay nakabase ito sa pamamagitan ng pagtitiwala natin. Kung tayo nagtitiwala ng ating Panginoong Hesus ay Panginoon, magbabago ang lakad ng ating buhay. Ngunit kung nagtitiwala tayo sa maraming mga kasabihan at mga kaugalian at mga tradisyon, ano yung mangyayari doon? Bababasag, masisira. Pagdating ng unos at malaking bagyo, guguho ang pundasyon sapagkat ang pundasyon nito ay hindi ang salita ng Diyos. Nawa maunawaan natin sa pamamagitan sa pagdalo natin sa iglesia ay makilala natin ang katuruan ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung isa-isahin natin ang bawat religion, makikita natin ang hirap-hirap magdesisyon kung saan tayo aanin kung titingnan lamang natin kung ano yung pangalan. Kasi lahat naman yan na Jesus, God, lahat, walang magtatayo ng religion at ilalagay niya na iglesia ng, halimbawa iglesia ni ganitong tao. So, maunawaan natin.
upang maiwas tayo sa anumang mga maling katuruan at maling organisasyon na ating sasamahan, dapat alamin natin ang salita ng Diyos. Ah, isa sa pinakamahalagang gawin natin ay tayo magsaliksik sa salita ng Diyos. Lagi tayo magsaliksik at lagi tayong manalangin sapagkat sa pamamagitan na nito makikilala natin ang tunay na aral. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na aral na sinasabi na wala dapat idadagdag sa mga nasusulat pa. Sa pinakahuli, kung pagpapatuloy natin sa verse 21 sa Ephesians, sabi rito, na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya itinayo naman upang kayo'y maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So, ibig sabihin, sinasabi pala ni Apostol Paul dito na ang iglesia ay hindi talaga gusali o anuman, kundi tayo mismo ang magiging templo ng Diyos. Pero hindi tayo magiging templo ng Diyos kung hindi tayo makikiisa magiging sa kulungan ng bawat mananampalataya na itinataas lamang ng Panginoon Jesus. Nawa maunawaan natin, mula sa ating sarili, aanib tayo sa maraming mga kagaya din natin. Sama-sama tayo. Upang nang sa ganun lumago tayo sa kabanalan at sa pagkakakilala sa Panginoon. Kaya nga sinasabi nga, united together to be God's habitation. Yun ang pinaka-ibig sabihin nito mga kapatid. Lumago tayo sa kabanalan. Pansinin natin yung term na to, sinasabi na nasa Kanyang buong gusali na nakalapat na mabuti. Ibig sabihin, ang gusaling ito, ang foundation ng lahat ng mga Kristiyano na nagsama-sama ay nakalapat mabuti sa Panginoong Jesus. Walang maiiwan. Kumbaga, walang aalis kung magbabackslide man. O bro, bakit gano'n? May mga kapatid ako nakikita na hindi na dumadalo. Mga kapatid, nawa maunawaan natin na merong dalawang iglesia na tinatawag. Ito yung tinatawag na visible church. Visible church, kagaya ng isang lupunan na isang iglesia sa Baclaran, na gathering ng mga mananampalataya, yung visible church. Ang invisible church of Christ ay yung mga taong na bago, pinanganak muli, nagbago ang buhay dahil sa pagkakakilala. Hindi mo ito makikita sa mga gathering ng mga believers physically, sapagkat hindi natin alam kung ano ang mga tumatakbo sa isip ng tao. Alam niyo mga kapatid, pwede ako maging religyoso in the sense na gusto ko lamang ipakita sa lahat. Pero ang pinakagampanin natin ay upang malaman natin ang pinakadahilan kung bakit tayo nagkakatipon-tipon ay upang makipagkilala natin sa isang samahan ng ating tinataas ng ating Panginoon. Nawa maunawaan natin. Kaya sinasabi rito sa 22, sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos. So ibig sabihin, mula sa pagiging masama, inilipat tayo sa isang sitwasyon na pabuti ng pabuti. Kaya nga tinatawag ng born again, renewing your mind, renewing your life. Hindi ibig sabihin ng term ng born again na once nakakilala ka, hindi ka na nagkakasala, talagang lumalakad ka na ng perfecto. Kaya nga sinasabi lumago sa kabanalan. Nang sa ganun, sa iglesia, maging sa ating mga kapatid, hindi tayo magtuturuan. Ang tagal-tagal mo na sa iglesia, ganyan ka pa rin. Kapatid, ang paglago natin sa kabanalan, ang paglago natin ay hindi ibig sabihin imperfection, kundi transformation. Unti-unti tayong nababago. Unti-unti tayong nagiging banal sapagkat ang pinaniniwalaan at pinanampalataya natin ay banal. Nawa natin. Kaya sa mga kapatid, sa umagang ito, nawa naging makabuluhan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos na ang ating tinalakay na ano ba ang dahilan kung bakit ako kabahagi ng isang iglesia.
Kung meron ka pang ibang dahilan kung bakit ka bahagi ng isang iglesia, maliban sa ating Panginoong Hesus, nawa maiwaksi na sa umagang ito. Kaya ka ikaw Christian, kaya ikaw tumanggap, kaya ikaw nagpupuri, kaya ikaw sumasamba, kaya ikaw dumadalo ay dahil sa ating Panginoong Hesus. Sa ginawa niya, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, namagitan siya sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya, tayo'y naging anak, pinagkalooban tungkol ng anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi nga na church is a family gathering. Family gathering in the sense na tayo ay magkakapatid. Nawa, huwag tayong manghinawa, patuloy tayong suportahan natin ang bawat iglesia. Kumabilang tayo sa isang iglesia, makinig tayo ng salita, makinig tayo ng kanyang salita, magpuri tayo, at hindi lamang yun, umanig tayo sa mga Bible study, prayer, meeting. Ito'y makapagpapalago sa atin. Kaya nga, sa pinakahuling, bago tayo magtapos, basahin natin sa Hebreo 10. Basahin natin sa Hebreo 10. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Ito ang pangako ng ating Diyos. Hebrews 10:16 hanggang 17, sinasabi rito, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. At isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin. Nawa maunawaan natin. Ang tinutukoy dito sa Hebrews 10:16 hanggang 17 ay yung church, ang iglesia, ang kalupunan at ang pagtitipon. Sinasabi rito, ito ay tipan na gagawin ng ating Diyos ngayon. Na sinasabi niya na ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang puso. So, ibig sabihin, tayo pinanganak muli sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Wala na magsasabi sa atin na sundin mo ang Diyos o sambahin mo ang Diyos, sapagkat sa iyong puso, nalalaman mo. Alam mo mga kapatid, isa sa pinakamahalaga at pinakamasayang bagay kapag ikaw ang tunay na karanas ng pagbabago. Kagaya ng sinabi ko kanina lamang, sa buong mundong ito, sino ba ang makikita mong payapa pa rin na namumuhay na masaya kung ito ay hindi nakakilala sa Diyos? Kaliwat kanan, maaaring mapagsitan tayo ng puro alalahanin. Subalit sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ng ating Diyos sa titipan na gagawin niya, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. So, ibig sabihin sa kanila, lupunan, at kanilang kasalanan at kanilang kasamaan ay hindi ko na alalahanin. Kapatid, nawa, sa umagang ito, na-bless po tayo. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa aking Panginoon. Nang sa ganun, ang lahat ng ating gagawin ay sa Kanya ang kapurihan. Kaya nga sinasabi naalala ko noon isang old preacher noon na namatay. Sinasabi niya, sa pinakahuling message niya, bago siya namatay, sinasabi niya, I am a great sinner, and Christ was the great Savior. Nothing in my hands I bring. Wala akong pagmamalaki sa aking kamay. Only to the cross I cling. Sa pamamagitan lamang ng kanyang pangalan ako kakapit. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo. Nakikita man natin sa ating sarili na tayo'y bumabalik ulit sa dati o kaya naman tayo'y nanghihina, hindi ito magiging dahilan upang tayo'y huminto. Magpatuloy tayo sa pagtitiwala, pananampalataya, sapagkat hindi ito dahil sa atin, kundi dahil sa namatay para sa atin. Lamang mga kapatid,
At God bless po sa lahat at magpatuloy po tayo. Iniimbitahan ko ang lahat ng mga patiran. Naunawaan ko minsan wala po tayong load. Pero kung meron po tayong load o may pambili tayo, sa ganap na alas 3 ng hapon meron tayong Bible study. At ito yung fellowship natin. Sapagkat alam natin sa panahon natin ngayon ay pinagbabawal ang mga gatherings. Pero sa Zoom, kita-kita po tayo mamaya alas 3 ng hapon. Pagpapatuloy po natin ang ating mga Bible study. Sa Diyos ang kapurihan sa araw na ito at magpatuloy po tayo sa pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Isus sa pagkakilala sa biyaya ng ating Panginoong Isus sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu na patuloy na tumutulong sa ating kahinaan. Lumago po tayo sa kalamansan. God bless po mga kapatid. At bago tayo magtapos, manalangin po tayo. Ang banal, makapangyarihan sa lahat. Tunay na ikaw ay banal. Walang kagaya mo. Ikaw ay matuwid. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Diyos na patuloy sa mabubuting bagay. Diyos na tapat. Diyos na makapangyarihan. Lumalapit po kami sa inyo sa umagang ito. Nagpapasalamat. Maraming salamat. At sa katagumpayan ng pagbabahagi ng iyong salita. Nawa, Lord God, gamitin mo ang mensahe ito upang iparinig mo sa lahat na kailangan namin, kailangan ng tao, ang Diyos. Tunay nga, gamitin mo itong mensahe na ito, gamitin mo ang mga nangyayari sa aming kapaligiran na nasisidlan ng takot ang bawat isa sa nagbabanta na sa nagbabantang sakit. Nawa, ang purpose mo, Lord God, ang mangyari. Nananampalataya po na kami, dinadalangin po na namin in your perfect timing, in your perfect time, in your will, Lord God. Magkakasama ulit kami na magpupuri at magtataas sa iyong pangalan. At habang hindi mo pa pinagkakalob ang araw na yun, nawa palakasin mo ang aming mga kapatid, ang lahat ng mga nakikinig, sa kanya-kanya sariling tahanan upang patuloy, tiwala at gumagap lamang sa isang ito. Tunay nga, pinupuri ka namin, sinasampalatayanan ka namin. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po mga kapatid.